Isang magandang araw sa inyo mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Ito po ang News That Matters at ating tatalakayin dito yung si dating Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan, na kung saan itong si Congressman Kiko Barzaga ay may pasabog at may nadiskubre dito kay BBM. Pero bago ho tayo tumulak dyan, wag ho muna natin kalimutan i-share, i-like at subscribe nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Eto na po tayo mga kababayan, tumulak na po tayo dito at pag-usapan itong si Tatay Digong. Eto po mga kababayan, yung nadiskubre ni Congressman Kiko Barzaga. Eto, matindi ka talaga BBM, na itong si President Marcos will not politically survive if former President Rodrigo Duterte returns to the Philippines. Marcos is doing all that he can to ensure that President Duterte dies in The Hague. Ang lupit din ng pangamo. Bakit naman ganyan ang trato mo dito sa ating dating presidente na nagluklok sa'yo dito sa ating bansa? Ano bang ginawa sa'yo ni Tatay Digong? Na kung saan nung tumatakbo kang presidente, kung hindi dahil sa kanya, nanalo ka. Talagang kung lahat-lahat na lang ng pagsisip-sip, ginawa mo nun. Eh ngayon, ito pa ang gusto mong mangyari dito sa kanya. Talagang ang lupit mo talaga. Talagang wala nang tatalo sa'yo sa lahat ng mga kabalbalan dito sa Pilipinas ay nagawa nyo na. Kayong tatlo nila Romualdez at sila Saldico at lahat ng yung mga galamay ninyong mga naswesto na yan na magnanakaw din. Kaya pala ito, ayaw mo umuwi si Tatay Digong, BBM ha. Ito ang tandaan mo. Gusto nyo palang ubusin yung mga pera natin eh. Kaya nga itong nangyayari ngayon dito sa ating mga kababayan na kapag may mga bagyo, binabaha ang ating mga taumbayan. Yung mga ghost projects na lang na yan, yung mga yan na hindi natapos-dapos, inubos ninyo yung mga pera. Kayo ang may kagagawan neto. Kaya dapat sa inyo, makulong kayo. At dapat itong si Tatay Digong ay umuwi dito sa bansa natin. Na kung saan dapat kasama niya yung mga pamilya niya na nag-aalaga sa kanya sa edad niya na yung 80 pataas. Hindi ka na lang naawa sa kanya. Ano ba ang problema mo? Ano ba ang kinakainggit mo dito kay Tatay Digong natin? Na kung umuwi siya dito, di basta gawin mo yung trabaho mo. Ano bang issue dito? Kaya pala ayaw mo siyang umuwi, iyon pala ang dahilan. Na gusto mong ubusin yung mga pera ng taong bayan. Na kung saan ito, kayo nila Romualdez na bilyon-bilyon na pondo ng DPWH, hindi lang milyon yan mga kababayan, na bilyon ang pinag-uusapan dito. Ang garapal naman ninyo. Tignan mo na lang itong si Saldico na pinatakas nyo dito sa bansa natin. Na instead na nandito sana siya na parang nagtetestigo sa inyo pero ito pinag-usapan nyo na ng matagal. Na nakaplano na kung saan na magkakabulilyasuhan, ayan, pinatakas ninyo yung isang kasama nyong kawatan. Na kung saan ang dami niyang ang pag-aari, na kung itong mga worth of billions yung mga eroplano niya at helicopter. Ang lupit nyo talaga. Ikaw, BBM, tingin mo ba yung pagpunta mo dyan sa APEC summit meeting, may magandang naidulot dito sa bansa natin? Tingin mo yung mga investors mag-invest dito sa ating bansa? Sa dami ng mga corruption na nangyayari ngayon na hindi mo pa naaayos. Ang kapal naman ng iyong pagmumuka kung mag-i-invest ka, magpapadala ka dito ng mga investors na mga iba't ibang bansa. Bago ka magpadala dito, ayusin mo muna yung mga nangyayaring kabalbalan dito. Nang tinapa talaga. Paano sila mag-i-invest dito kung nakikita nila yung bansa natin magulo? Ang daming corruption. Hindi mo pa nga naayos tong mga corruption. Yan na ang iniisip mo. Hindi ho totoo yan. Hindi ho sila pupunta dito. Ano ka, patawa? Sasabihin nila, pinagluloko yata tayo na itong presidenteng to. Ba't tayo pupunta sa bansa nila? Sila nga, yung mga pera, sila nga, kinukurakot nila yung pera ng taong bayan eh. Tayo pa kaya? Sigurado, bubudulin tayo na ito. Yan ang mga sinasabi nila sa iyo. Kaya wag mo kaming budulin. Ang gawin mo, ipakulong nyo na lang yung mga nasasakdal dito at kayong lahat magpakulong na lang kayo nang sa ganun umayos tong bansa natin. Tsaka yan si Orly Gutesa, yung isang Marines na nagdadala ng mga pera dito kay Romualdez, BBM. Asan na siya ngayon? Ngayon, nagtatago na siya dahil tinakot ninyo. Paano pa siya makakapag-testify dito sa Senate Blue Ribbon Committee kung tinatakot nyo itong Marines na to, na kung saan ito yung makakapag-dawit dito kaya sa pinsan mong magnanakaw? Talagang galing nyo rin, ano? Talagang nagtatag pa kayo ng mga ICICI na yan para
lihisin yung mga problema dito para ipakita nyo sa taong bayan na may kinakasuhan kayo. Pero tignan nyo naman yung kinakasuhan ninyo. Halatadong halatado. Halos karamihan dyan na pinakaso nyo yung mga sapsap na malilit lang na isda na yan na nakinabang dito kila Romualdez, yung mga tumanggap ng mga insertions na yan. At saka dito, dinamay nyo pa yung dalawang senator na itong dalawang senator na to, para naman hindi naman halatado na halos lahat na yung mga inyong kinasuhan nasa administrasyon nyo. Kaya dinagdag nyo yung dalawang yan na hindi naman talaga kasama sa usapan dyan, na hindi naman sila na-involve dyan. Alam mo, BBM, kaya sinabit mo tong dalawang senator na to, itong senator na to, dalawa sila, hindi sila pumabor dito na mapa-impeach si Sara Duterte. Kasi ang plano nyo, gusto nyo talaga silang lahat ng mga ibang senator dyan na kumampi sa inyo para itong si Sara Duterte ay ma-impeach para pagdating ng 2028, hindi siya makakatakbong presidente. Dahil sigurado kapag itong naging presidente si VP Sara sa 2028, yari na kayo. Yan ang katotohanan. Kaya kayo, wag na kayong magsinungaling, wag nyo na kaming lokohin, wag nyo nang lituin yung mga taong bayan dahil kami, gising na kami sa katotohanan. Dahil hindi matatapos tong taon na to, tandaan mo BBM, magre-resign ka. Kasi itong sa November 30 na yan, malaking kilos na protesta ang mangyayari. Sigurado itong bansa natin, babagsak na naman yung ekonomiya. Paano mo pa may iraraos yung ekonomiya natin? Tataas na naman yung dollars. Yung mga utang na lang natin na binabayaran natin na trilyon-trilyon. Interest lang yan, yung pinambabayad mo Paano ka makapag-generate ng mga incomes kung itong ekonomiya natin napakababa? Dapat dyan, yung dollars is bababa para yung ekonomiya natin, yung peso natin tataas. Useless din kung ang dollars ay mataas, wala pa rin napupunta. Napupunta lang dyan sa interest yung mga binabayad mo dyan sa mga utang natin na wala namang nangyari dyan sa mga Maharlika Fund na ginawa mo. Eto mga kababayan, lack of medical attention for former President Duterte in The Hague made under the instruction of the Marcos administration to worsen his health and prevent a political comeback in 2028. Yan po ay galing dito kay Kiko Barzaga mga kababayan. Grabe Talagang itong lack of medical attention. Yan ang kabalbalan na ginawa nitong si BBM. Grabe talaga itong administrasyon ni BBM mga kababayan. Talaga kasi kahit anong gawin ni BBM mga kababayan, no choice talaga siya. Wala na talaga, talo na talaga sila yung kung sino man ang manok nila. Sure ball na sila kasi sure ball naman silang makukulong kung si VP Sara yung uupo. Talaga naman sure ball sila kaya lahat ng butas ay hinahanapan at ginagawa ni BBM para lang talagang itong mga Duterte ay hindi to makapasok sa susunod na eleksyon. Yan lahat ang ginagawa ni BBM mga kababayan. Pero maling-mali sila sa diskarte nila. Talagang wala na silang pag-asa dito. Sure win na tong si Madam Inday natin. Itong si Tatay Digong natin, bali siya na lang yung mga advisor niya. Advisor na lang siya ni Inday Sara. Kasi kahit na sabihin mong mahina na yung katawan ni Tatay Digong, kaya pa naman ng utak niya. Diyos ko, matalino yan si Tatay Digong. Talagang tignan nyo na lang yung pagbabalik mga kababayan. Mahigpit, tignan nyo na lang. Talagang worse yung mangyayari sa kanila. Yung karma, worse karma nila yung darating sa kanila. Yung mga panloloko nila sa atin, yung mga pambubudol nila. Kakainin din nila yan mga kababayan, sigurado po yan. Alam mo mga kababayan, talagang karma is real. Alam nyo ba mga kababayan, kung normal ang pag-iisip ng ating Pangulo, hindi gagawin ng normal na tao to, yung papakulong yung isang dating former president of the Philippines. Yung respeto na lang sana ang hindi ho normal ang isip ng ang presidente natin. Niloko niya tayo, niloko niya yung buong sambayan ng Pilipino. Paano pa natin mapapagkatiwalaan itong presidente natin kung harap-harapan din tayong binabastos, di ba mga kababayan? Talagang talagang mag-resign ka na BBM kasi yung wala na yung trust mo is wala na talaga, hindi mo na may babalik kahit anong gawin mo.
Kasi yung mga ginawa mo, sobra-sobra talaga. Pinaka-worst talaga na ano, nightmare talaga ng mga kasambahay ng Pilipino. O mga kababayan, maraming salamat po. Hanggang dito na lang ho muna tayo. Huwag niyo kalimutan i-share, i-like at subscribe tong mga videos na to nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. News That Matters and God bless.